Sa pagkatong ito, makapanayan po natin si Atty. Cynthia Perez Alabanza, tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines. Magandang umaga po, Atty. Magandang umagang, Igan. Opo, kamusta po yung assessment nyo sa pinsala, no, nung mga linya pa rin po ng NGCP? Gano'ng kalawak po ito? Halos lahat ng dinaanan na probinsya ni Glenda, medyo malaki ang pinsala. Pero yung hanggang ngayon wala pang kuryente, yung buong Bicol region, that's Camarines Norte, Camarines Sur, Albay and Sorsogon, Batangas, Laguna and Rizal. Opo. Yung Quezon and Cavite, merong mga lugar na meron ng kuryente. Sa Metro Manila kahapon ng hapon, lahat ng linya na papunta sa loob ng Metro Manila ng NGCP, naayos na rin ho namin ang naging, tapos pati yung mga linya as of yesterday ng umaga. Opo. Papunta sa mga planta kasi bago ho magkaroon ng kuryente dapat yung supply rin po available. Yun po, naayos na rin namin. So mga ilang porsyento na po na ibalik sa normal? Kung titingnan niyo po yung load o yung konsumo ng kuryente, mga kalahati po. 50%? Mga more or less 50% po na ibalik na. Pero kung titingnan niyo po yung physical structure, marami pa po rin kailangan ayusin kasi hindi pa rin po tapos ang aming aerial survey at ang aming line patrol. Kasi napakalawak nga po nung lugar na dinaanan ni Glenda, hindi pa po natatapos yung actual assessment ng damage. Pero yung restoration po namin, simultaneous naman yan. Hindi pa nga ho lumalabas si Glenda sa Philippine Area of Responsibility. Nag-uumpisa na po ang mga line na namin ng pag-aayos ng mga Pero, Atty., bukod po sa restoration, kasi napansin natin na hindi na ho kaya ng mga poste yung ganitong kalakas na hangin. At posibleng maulit po ito dahil iba na ho ang, alam niyo naman, yung mga global warming o climate change. Wala ho bang mga pagbabago sa pagtatayo nyo ng iba pang mga pasilidad? Opo. Definitely yung tinatawag nating wind rating ng mga tore na malalaki. Nag-iba ho yan. Only in the past decade or so po, mas naging madalas yung mga tinatawag nating super typhoon. Yung mga tore po at mga poste na minana ng NGCP sa Transco po, ang design yan po pang signal number 3. Pero in the last 3 or 4 years po, inaakit na namin yung wind rating ng mas mataas na speed ng hangin. Attorney, magandang umaga po. Si Connie Season po ito. Na-announce magandang po kasi, umaga, Connie. Yes po. Attorney, na-announce po kasi ni Secretary Petilla na by tomorrow at 10 p.m., fully restored na raw ang mga ginagawang pagsasaayos sa kuryente. Tama ho ba yun sa inyong pagtansya naman? Si Secretary Petilla po talagang he's taking a good supervision of yung mga agencies na involved dito. Kasama na ho ang NGCP. Sa katunayan ho, si Secretary Petilla, umaga po nung nandyan pa si Glenda, kakalabas lang ng Glenda sa Metro Manila. Nasa NGCP na po siya at nagko-coordinate sa amin to find out the nature and extent of the damage, tsaka yung kung ano talaga yung may ilaw pa at wala. So he's taking a firm hand and overseeing yung restoration process, and we're in constant coordination with him. Now, nag-report po kami kahapon and sinasabi po namin na ang target ng NGCP po in terms of the backbone, restoring the backbone o yung main highway, main daanan ng kuryente, sana ko maayos namin by tomorrow. July 19. Kung wala pong malaking pinsala o malaking damage or example po niyan o yung mga tumumbang tore. Yeah. Kung marami pong mga problema, ang target po namin July 22 sa backbone po. Those are the larger lines po like yung 500 kilovolt lines, 230 kilovolt lines. Ang target ho, inuuna ho namin yan para makaraan ho yung karamihan ng supply ng kuryente sa iba't ibang parte ng South Luzon.
Alright, maraming salamat, Attorney Cynthia Perez Alabanza, ang tagapagsalita naman ng NGCP.